Yung, hindi, share ko lang ngayon kung ano yung mga naunawa ko, na-realize ko ngayon. Yun. Dito sa buhay, normal lang nga na masaktan. Masaktan, ma-disappoint, nahirapan, mag-fail. Yun. Kadalasan sa ating mga normally magiging feedback natin pag nag-fail tayo, nasaktan tayo, or basta nakakaranas tayo ng struggle sa buhay. Kadalasan ang ginagawa natin, sinisisi natin yan sa ibang tao. Naghahanap tayo ng mapagbabalingan ng sisi. Yun nga, dahil sa hindi natin matanggap na sa atin nanggagaling yung problema, isinisisi natin yun sa iba. Kaya ang nagiging resulta, imbis na matuto tayo, mabago tayo, may bago natin or maitama natin yung mga mali natin, hindi natin nagagawa yun dahil na binabaling natin yung mga mali or mga problema na nangyari sa buhay natin, yung mga failure, yung mga pain na naranasan natin, binabaling natin yung sa ibang tao. Sinasabi natin sa sarili natin na nag-fail ako dahil sa kanya. Ganito ang buhay ko dahil sa kanya. Nahihirapan ako ngayon dahil sa kanya. Ayan yung mga normally reason, nire-reason out natin kapag nagkakaroon tayo ng problema sa buhay, may pinagdadaanan tayo or nagfe-fail tayo. Which is yung yung naunawaan ko ngayon. Wala kang ibang sisisihin dyan. Wala kang ibang titingnan dyan. Wala kang ibang pagbabalingan ng problema, kundi nasa iyo ang problema kung bakit ganyan. Kung bakit tinarit ka ng isang tao na ganon, kasi nga ganyan ka. Dahil tinitreatment tayo or ina-approach tayo ng tao, depende kung paano natin tingnan ang sarili natin, kung paano natin irespeto ang sarili natin. Kung may mga nagagawa silang, kung may mga nahihirapan kang tanggapin or nag-expect ka sa kanya, na-disappoint ka, hindi niya problema yun, problema mo yun dahil nag-expect ka. Kasalanan mo yun dahil in-expect mo yung bagay na yun na gawin niya. Kaya ka nasaktan dahil nag-expect ka. Kaya ang dahilan or ang naging problema doon, ikaw, hindi siya. Yun, kasi expectation, sabi nga, masasaktan ka kapag nag-expect ka. Ba't ka mag-expect, di ba? Kaya dapat maging unang-una, sabi ko nga, mahalin mo ang sarili mo, maniwala ka sa sarili mo, magkaroon ka ng confidence sa sarili mo. Kung may mga bagay na or may mga taong nagtitreat sa'yo ng hindi maganda, hindi nila kasalanan yun, kasalanan mo yun. Alam mo kung bakit? Kasi dapat tanggapin mo sa mundong to na ang mga tao iba-iba. May mga taong magtitreat sa'yo ng negative, may mga taong magtitreat sa'yo ng positive. Ngayon, nakadepende sa'yo. Nakadepende sa'yo kung paano ka mag-respond sa kanila. Hindi mo pwedeng i-expect na porkit magandang pinapakita mo sa kanila, maganda rin ang ibabalik nila sa'yo. Hindi ganun na tumatakbo ang buhay. Sabi nga, hindi mo makokontrol ang bagyo na mangyayari or darating sa buhay mo. Ang kaya mo lang kontrolin sarili mo. Kaya dapat kapag may mga bagay na dumarating sa buhay mo, may nararamdaman kang pain, may nararamdaman kang disappointment, nararamdaman mo bumababa ang self-confidence mo, huwag mong isisi yun sa ibang tao, isisi mo yun sa sarili mo. Walang ibang may responsibility ng buhay mo kundi ikaw lang mismo. Kaya kapag may nangyayari sa'yo, huwag kang maghanap or huwag kang tumingin sa iba. Ang tingnan mo sarili mo. Pag may nag-treat sa'yo ng hindi maganda, huwag mong tingnan na may problema sila. Tingnan mo yung sarili mo. Bakit ka nila tinrato ng ganun? Pero kapag isa pa sa magiging problema, kapag tinrato ka ng hindi maganda, minsan ang iniisip mo sa sarili mo, hindi mo deserve yung treatment na maganda kasi nga madaming tao nagtitreat sa'yo ng ganun. Pero hindi sa ganung bagay kailangan mag-feedback ka or hindi dapat ganun mag-response ka. Hindi ka dapat mag-response na porket tinreat ka ng negative ka. Kaya nga importanteng mas maganda, bago ka humarap sa ibang tao, kilalanin mo muna sarili mo. Mahalin mo muna sarili mo. Tanggapin mo muna yung sarili mo. Once na nagawa mo yun sa sarili mo, kahit na may ibang bagay or may ibang tao na mag-isip ng negative sa'yo, babaliwalain mo yun dahil alam mo sa sarili mo na
kung sino ka, kilala mo sarili mo, mahal mo ang sarili mo. Pero hindi ibig sabihin nun na babalewalain mo lang din yung sinabi nila. Minsan kailangan mo rin na, intindihin kung bakit tinrato ka ng gano'n, bakit nasabi nila yon. May mga hidden message 'yan, may mga bagay na may sinasabi sila sa'yo na hindi mo matanggap, pero minsan or kadalasan kailangan mong marinig 'yun sa kanila para ma-realize mo kung ano ba talagang ibig sabihin nun, kung tama ba 'yung sinasabi nila or walang katuturan 'yung sinabi nila. Walang ibang magsasabi ng kahulugan na 'yun kundi ikaw mismo at walang ibang taong makakapagbigay ng meaning nun kundi ikaw. Kaya wala kang ibang titingnan sa mga bagay na 'yan, sa mga problema, hindi mo kailangang isisi 'yan sa ibang tao kundi sa sarili mo. Meron silang binigay na isang sample sa ganyang bagay. Ito ay opinion nila or dito yung ginawa nilang kwento or sample para at least mas maunawaan mo. Mayroon kang, susi ng sasakyan. Ngayon yung susi ng sasakyan, nasa labas ka, ginamit mo yung susi ng sasakyan, lumabas ka ng sasakyan mo, ngayon yung susi mo nahulog mo sa damuhan. Ngayon dahil dun sa damuhan na yung madilim at, sinubukan mong hanapin, hindi mo mahanap kasi madamo, makalat, madilim. Inisip mo mahirap hanapin dito. Kaya dahil sa matalino ka, ang gagawin mo para hindi ka mahirapan, pupunta ka dun sa loob ng bahay mo, bubuksan mo yung ilaw, dun mo hahanapin yung susi. Yun yung, nung kinuwento yun, dun ko na-imagine or dun ko na-realize, sabi ko, nakakatawa yung kwentong yun. Parang pagiging stupid yung bagay na ginawa niya o ginawa nung taong naghanap ng susi. Pero in reality, kung iaano mo yun sa buhay mo, kung paano ako mag-respond sa problema, ganun na ganun ka. Ganun na ganun tayo. Na kapag may problema tayo, hindi natin yun hahanapin sa sarili natin, hahanapin natin yun sa ibang tao. Doon ko na-realize yun. Doon ko naunawaan yun. Na kapag may nangyayari sa'yo, nagfe-fail ka, nabobroken ka, nasasaktan ka, huwag mong sisihin sa ibang tao. Huwag kang mag-expect sa ibang tao. Ang tingnan mo yung sarili mo. Baka may problema ka kung bakit kailangan pagdaanan mo yun. Baka mayroon kang kailangang baguhin sa sarili mo kaya kailangan mong pagdaanan yun kung bakit ganun kanila tinrato or bakit ganun ang naramdaman mo. Hindi yun dahil sa kanila kundi dahil sa'yo. Huwag mong hanapin yung susi sa ibang tao. Hanapin mo yung susing yun sa puso mo, sa isip mo. Dahil yung susing nawala na yun or na misplace mo, nahulog mo, hindi mo yun mahanap sa ibang tao. Mahanap mo yun sa sarili mo.